Sinampahan ng reklamo ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice ang dating journalist na si Jay Sonza dahil sa pagpapakalat umano ng fake news tungkol kay Pangulong Bongbong Marcos. Nag-ugat ito sa post ni Sonza tungkol sa peke umanong CT scan report ng Pangulo kung saan pinalabas na lumala ang kondisyon niya. Binura rin ito ni Sonza kalaunan. Pero kumalat pa rin ang post at nakakuha rin ng screenshot ang NBI. Bukod kay Sonza, damay din sa reklamo ang content creator na si Ka Eric Celiz. Dahil din yan sa mga content niya na kumikwestiyon sa kondisyon ni PBBM base sa kumalat na unverified medical documents. Kung mapatunayan na ang mga akusasyon sa dalawa, posible silang kasuhan ng cyber libel at paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Masayang sinalubong sa pinakamatandang Chinatown sa Maynila ang Year of the Fire Horse. Magbabalita si Dave Abuel. Kabi-kabila ang mga lion dance sa kahabaan ng Ongpin Street sa bisperas ng Chinese New Year. Punuan din ang mga kainan dahil sa dami ng mga dumayo para mag-food trip. Hindi rin nawala ang mga nagbebenta ng pampaswerte para sa Year of the Fire Horse. Sa Jones Bridge naman, siksikan ang mga nag-abang sa drone show. May mga binuo silang formation gaya ng pagkakaisa ng mga Pinoy at Chino. Highlight ng celebration ang napakagandang fireworks display pagsapit ng 12 midnight. Tumagal yan ng higit 8 minuto. Dumalo sa event si Mayor Isko Moreno at Vice Mayor Chi Atienza, maging si Chinese Ambassador Jing Quan. Sabi ni Jing, kaibigan ng China ang Pilipinas na isa sa partners nito sa usapin ng trading. We're ready to share our development gains with our other countries, including the Philippines, to achieve mutual benefit and shared progress. The Chinese embassy would keep its doors wide open for the engagement with all sectors in the Philippines to enhance mutual trust and understanding. Nagpaabot naman ng pagbati si Pangulong Bongbong Marcos para sa selebrasyon. Ngayong Year of the Fire Horse, hinimok ni PBBM ang mga Pinoy na kumilos ng may layunin. Dapat daw may direksyon para makakita ng resulta. Nakiisa rin sa Chinese New Year si Vice President Sara Duterte. Sabi niya, ito ay taon ng high energy at bold action. Happy Lunar New Year to our Filipino-Chinese communities around the world. Sin Yen Kuai Le. Kapatid para sa 1PH, Dave Abuel, News 5.